Hi everyone! Welcome to the Empath Art. Guys, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na ito. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, and life in general. Spirit guys, send me messages, anong love connections ito, lessons in life and guidance ang nais yung ipabati sa amin, mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, lessons in life, ano ang mga mensahe ng buhay. Yan. Page of Swords, the Fool, Page of Coins, Two of Coins, Nine of Wands, the Moon, Six of Coins, Nine of Coins, Ace of Swords. Meron ditong the Moon and Nine of Wands. So maybe this is regarding you and your person. Two of Coins na hindi nyo mabalanse. No, meron isa sa inyo hindi mabalanse ang pag-ibig sa iba pang mga priorities. Especially when your person, meron din siyang maraming itinatago sa iyong mga katotohanan, the Moon. Mga hidden truths yan. You tend to protect na lang ang sarili mo. Parang you're keeping boundaries. Nililimitahan mo lang yung connection mo dun sa person na yun. I think hindi pa malalim ang connection dito. I can sense here na maybe hindi mo pa totally namimit tong taong to. Kaya dito yung the Moon lumabas din. Maaring online kayo, LDR, hindi mo pa siya talaga namimit in person. Tapos nararamdaman mo na ang daming mga parang magkakaiba o hindi magkakaugnay or hindi in alignment. Yung mga sinasabi niya, that there is something na parang tinatago niya sa tunay niyang pagkatao. Kaya, nang na-feel mo na yon, you are keeping boundaries na. Hindi ka rin nagsasabi ng lahat-lahat tungkol sa'yo because you are just protecting yourself. Baka kasi mamaya, itong manluloko pala to at scammer, di ba? Mahirap na. So, meron ditong Two of Coins, the Fool, Page of Swords, Page of Pentacles. Somehow dito, maaring yung Page of Swords kasi dito, yung maaring yung kausap mo no? Nafe-feel mo that, okay, meron siya mga sinasabi na kalang parang sincere, pero pabago-bago at meron pa ring immaturity. Page of Pentacles dito, parang mas hinahanap mo muna na, okay, fine, hindi ako masyadong magsiseryoso dito. At mas magfo-focus ka dun sa opportunities na dumarating sa'yo. Ace of Swords dito, na dumating sa'yo yung parang merong clarity na oo nga, maari talagang mabubuko mo tong taong to, that he's hiding from his true self. No, yung pagkatao niya, medyo sabihin natin, merong kirot. Kasi kung nag-uusap kayo at pagkausap mo siya, parang masaya ka, sa una, naniniwala ka sa mga sinasabi niya, pero eventually, dun mo na aninag na parang there's something wrong.
na parang hindi totoo to or masyadong too good to be true. Yun. Na parang too good to be true na etong taong to, ang daming napakagandang mga sinasabi sa'yo, which is, yung iba parang hindi ganun na magiging imposible. Especially when this person is hiding na ipakita yung tunay niyang itsura. Sa una kasi parang ang saya siyang kausap, ganyan, ganito. Pero eventually, parang nasisense mo na wala na yung patutunguhan pa to dahil it's too good to be true and masyado na lang mabulaklak ang mga sinasabi niya. Ang importante niyan, dahil iningatan mo rin yung sarili mo, hindi mo hinayaan na talagang tuluyan na mahulog yung loob mo sa taong to. Mas ginamit mo yung isip mo kaysa doon sa damdamin. Yung iba kasi, di ba, talagang mafo-fall ka talaga ng gusto sa kanila hanggang darating na yung time na mag-involve na yung money, tas ikaw pa yung magbibigay sa kanila, di ba? So, nai-scam ka na yan. Mas ginamit mo yung isip mo sa connection na to. Lumayo ka na dito sa taong ito. Then, you start, etong Ace of Swords na to, ito yung nagbigay sa'yo ng clarity na, hindi to totoo. You started with your life again na maaaring siguro ikaw na mismo nag-block dito. Nag-take ka ng risk. Hayaan mo na siya. Start your life again with that person kahit wala ka nakakausap. No, kahit single ka. 2 of coins dito. Pwede rin naman na marami ng opportunities ang dumarating sa'yo. Kaliwat kanan, ang mga oportunidad. Mas nag-focus ka na sa sarili mo. Doon ka na lang nagpaka-busy. 6 of coins, naging generous sa'yo. Ang universe, with so much blessings. And 9 of coins, na kahit na single ka, masaya ka. At financially stable ka. So somehow, dito, mas pinili mo yung mind over heart. Especially, kapag meron kang instinct. Alam mo yung intuition mo, ang lakas. Lakas ng kaba mo, ang lakas ng nasasagap mo yung within your soul that this person is not true. 3 of Swords. Bottom of the deck. Ayan medyo nasaktan ka rin. Kasi sa una, di ba, sa sobrang damit mabulaklak na kanyang pananalita, unti-unti ka na nafo-fall. Mabuti na lang, masinunod mo yung nararamdaman mo that there is something wrong with this person. Temperance. Hindi ka rin nagmadali ng husto na pumasok sa isang relationship kasi mas nag-focus ka sa sarili mo. Tingnan natin dito, okay ka, single ka, at you are doing well. Maganda estado ng pamumuhay mo. Temperance dito, ibig sabihin sa divine time, there will be something better. There will be something true for you. Yan. Wheel of Fortune, Queen of Wands, King of Cups, eto na yung inaabangan natin. So, magiging maganda ang ikot ng iyong kapalaran because ikaw na lang sa sarili mo, matatag ka na sa kabuhayan mo, maunlad ka, masaya ka bilang single. Darating yung time na Queen of Wands. Magmamahal ka. You become more attractive. At yung taong yun, si King of Cups. Siya yung someone which is emotionally mature. Siya yung someone who is loving and caring. Siya yung someone na kahit medyo may edad sa'yo, hindi naman malayo ang agwat ninyo. Pero napaka mapagmahal nito. At totoo na to. Siya yung someone na mamimit mo in person and you will feel so much love.
Kaya naman maganda dito, may temperance, hindi ka nagmadali. Kasi parang dito, sa mga panahon na to, nakausap mo tong isang taong hindi totoo, especially online or LDR, andun ka pa medyo um, young at your young age. Diba? Pero dito, you become mature, na-establish mo yung sarili mo, you become mature, at darating yung tamang tao para sa'yo. Which is, tama, divine timing. Kaya pagdating sa pag-ibig, hindi minamadali. Para lang masabing meron kang boyfriend, girlfriend, o meron kang jowa, huwag ka magpa-pressure sa mga kaibigan mo sila meron, ikaw wala. We have our own timeline. We have our own time frame. At darating yan sa tamang oras para sa'yo. Kung maaga dumating yung blessings nila at sa'yo hindi pa, huwag kang mainggit. Darating yung tamang panahon para sa'yo. Continue to live your life na mabuting tao, na nandiyan yung pagsusumikap mo, at darating yung tamang panahon para sa'yo that you will be blessed, wealth, and love in its divine timing. Okay? Anong message para sa inyo? Pay attention to the red flags. Know the warning signs of what an unhealthy connection looks like. Ito yun, no, yung red flags, maybe dun sa kausap mo, maybe online, or kung di man online, someone na parang hindi naman totoo sa'yo. Yun. So, pay attention to the red flags. Divine timing. Ayan talaga. Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait. Ay, sinasabi ko, divine timing. So, be patient lang daw kasi it will unfold. Yung destiny mo to meet someone that is true and loving will be unfolding in its divine timing. Kaya it's worth the wait. So, habang hindi pa ready, habang nire-ready ka pa lang ni universe, ni God, para ma-meet tong someone, unlad ka muna sa sarili mo. Paunlarin mo muna ang sarili mo. Okay? Don't rush. Be patient because this connection is worth the wait. So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.